Okay, QuickBooks for Construction pa rin tayo. Dito naman tayo sa ating vendor center. Sa vendor center, makikita natin sa taas vendor center, or doon sa ating homepage, meron tayong makikitang vendors. Pag click mo yan, mapupunta ka doon sa may vendor center. Okay? So, ito siya. Sa vendor center natin, ito yung ating vendor profile. No? So, yung mga informations for ating mga suppliers or vendor. So, pagka gusto natin mag-create, meron tayo dito sa taas, new vendor. Okay? O kaya, i-right click mo somewhere there and then new vendor. Okay? Or pwede mong i-right click yung isang vendor to edit. Okay? And then, ang gagawin natin, mag-create tayo ng new vendor. Right-click ka lang somewhere dito, tapos new vendor. O kaya kung gusto mo, dito sa taas, new vendor. Okay? Tapos mag-create tayo dyan ng vendor. So, halimbawa, PLDT. Ayan. So, PLDT, company, and then yung contact number, tapos address dito sa baba. Yan yung kanyang info. And then payment is cash basis. Tapos kung meron tayong vendor or ating supplier filing number or yung ating account number ng vendor. Pwede kasi tayo magkaroon ng filing ng ating mga vendor, no? Ina-attach natin doon yung kanilang mga BIR certificate, yung kanilang mga DTI, and yung kanilang business permit for our reference na legit yung ating mga suppliers. Okay, credit limit, kung hanggang magkano lang yung pwede nating orderin sa kanila. And then yung billing rate. So, tuturo ko na lang yung billing rate sa ibang session. And then, tax settings. Okay, hindi natin gagamitin yan dahil ito po ay tax information na pang US sa 1099 ng US. So, hindi natin gagamitin yan. Gagamitin natin yung ito, account settings. Hindi ko na po muna din i-discuss yan. Basta ang importante na mapag-usapan natin is how to create yung ating vendor. Yan. Vendor profile. And then, meron tayong vendor type. Lalagay natin dito kung anong klase siyang vendor type. Kung siya ba ay consultant, service provider, subcontractor, or suppliers ng mga materyales. So, this time, ito ay service provider kasi diyan tayo diyan tayo bumibili ng services natin sa internet, communications, and yung ating mga telephones. So, PLDT. Then, TIN number ni PLDT para sa ating tax filing. Okay? And then, define fields. Pwede tayo magdagdag dito ng vendor uh, category or vendor na additional fields. No? So, eto, nagdagdag na ako ng TIN. Okay? So, hindi natin gagamitin yung tax settings dito na tax ID. Ang gagamitin natin yung ating Philippine uh, BIR tax identification number. So, nagumawa ako ng separate na field. So, kung mapapansin ninyo, meron ditong TIN number sa customer, vendor, tsaka na rin natin sa employee. Ayan o. Para meron tayong employee 201 files dito. So, yan. So, vendor muna tayo. Vendor, ito yung ating vendor settings. Ganyan lang po mag-setup. Para saan po siya? Every time na gumagawa po tayo ng vendor, pag nagpo-prepare po tayo ng mga expenses, lumalabas na yung ating vendor. Anyway, kung gusto mo naman mag-create ng vendor right away from here, pwede tayo magdagdag, add new vendor. The same vendor profile na creation. Okay? So, pero mas maganda, as we start up, i-input na natin dyan yung mga vendors, no? Para nandyan na siya. So, ulitin ko, wag po natin lagyan ng opening balance dito. Pag nag-create tayo, tuturo ko na lang po sa ibang videos kung paano magpasok ng opening balance para ma-make sure natin na balance yung ating transaction. So, yan po muna yung ating entries dito sa vendors creation. So, yan lang po. Thank you.